alam niyo, itong difficult chicken namin talaga, isang malaking usapin. Kasi nga, eto muna si Alwin Ignacio, nalipat ng Chulab. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Bless si Bongga, wala pa intro. Yes! Ito po ang The Kitty Show. Ang tayo na talakay ng Showbiz Edition. Of course, pag si Lea Salonga Correct. ang nagsalita at nagbunghalit ng kanyang opinion, everybody listens. At ang opinion niyang pinag-uusapan ng pagkalaki-laki at itsura talaga umaapoy sa alingas-ngas ay ang kanyang panawagan na dapat, before anybody else, dapat ang Comedy King, si Dolphy, muna ang tanghaling pambansang alagad ng sining para sa pelikula at broadcast arts. I'm sure, pwede nyo naman saliksikin ng inyong mga search engine kung bakit ganon ang gustong sabihin ni Miss Lea Salonga. Ikaw muna, Glenn. Karapat dapat na ba si Mang Dolphy na maging national artist? Ako para sa akin, oo naman. Kumbaga, matagal na, kahit nga nung hindi pa siya namatay, hindi pa siya patay, pwede na siyang bigyan ng pwede na siyang bigyan ng National Artist Award. Na actually, kaya kumbaga, nakaka-relate din ako kay Lea. Kasi, kaya nasabi ni Lea yan, dahil nga natanong siya kung okay lang ba sa kanya na kung mabibigyan siya ng nomination, 'di ba? Kaya ang binanggit niya si Mang Dolphy, 'di ba? Bago siya mauna mo si Mang Dolphy. Nasabi niya nga ready siya to champion at saka kumbaga susuportahan niya, ready siyang suportahan yung nomination ni Mang Dolphy, 'di ba? Na actually sabi pa nga ni Lea, parang ina-admire niya yung mga body of pelikula, lalo na yung mga pelikula na LGBT na Q-movies ni Mang Dolphy, di ba? Like yung Markova and iba, marami pang iba, di ba? At sa mga hindi po nakakaalam, noong 2010, noong panahon ni Presidente Benigno Aquino Jr., Benigno Aquino III, si Mang Dolphy po ay ginawaran ng Order of the Golden Heart Grand Collar or Orden ng Gintong Puso para sa kanyang pagiging Mang Dolphy. Alam po natin lahat na si Mang Dolphy, pag sinabi mong Dolphy, Comedy King. Yes. Pag sinabi mong Dolphy, kilala siya ng lahat, lalo ng mga kahenerasyon namin. John and Marcia, bilang si John Porontong. Kilala rin po siya ng mga 90s kids, bilang Kevin Cosme sa Home Along the Riles. Sa mga pelikula, ang mga nanay at tatay namin, napanood siya bilang Pacifica Falaypay, Omeng Satanasya, ang tatay kong nanay, siya si Coring, isang pagkakagandang LGBT movie. At talagang pag sinabi mong... At Darna Kuno. Darna Kuno. Ang nakatanging... Ito trivia to. Hindi ito alam ng maraming Gen Z. Ang Darna Kuno, ang nakatanging Darna movie na si Dolphy pa ang bida, pero flop sa takilya. Oh my God. Kaya, sinasabi nung araw na dapat si this and that person, lalo kanya, panahon nila Kuya Roderick, no, kasikatan ni Kuya Roderick, kasukatan ni Kuya Herbert Bautista, pinupush na gawin ng Darna Kuno. Hindi na kutuloy. Kasi nga, yun lang po ang bukod tanging Darna movie na talaga ang hina-hina. Talaga ba? Oo, ang hina-hina sa takilya. Hindi ko alam ng history noon Hindi siya tinao. Hindi siya masyadong pinanood. Kasi parang nasa isip ng mga tao, pag Darna dapat babae. Pagkaganda-ganda. Oo, diba? Diba? At actually, ang Darna Kuno is parang so many years ahead of George Saturna. Oo nga. Diba? Pero talaga ng mga panahon na yon, hindi pa. So sa akin, ang gusto ko lang mangyari, magkatapos ng panawagan ni Lea Salonga, ano na sumunod? Meron na bang grupo ng mga tao na lumapit kay Miss Lea na, oy Miss Lea, di ka meeting tayo. Inominate natin si Mang Dolphy sa pagiging national artist. Isa pang gusto namin malaman, hindi pa ba huli ang lahat? Kasi baka tapos na ang call for nomination. So, para sa yung pagkasalita ni Lea, di parang dati lang walang wawa dahil parang, hindi naman pala alam mo yung Miss Lea, tapos na pala yung nominasyon. So, parang too late the hero to push for Mang Dolphy. Diba? At saka, maliban kay Mang Dolphy, ang dami pang mga artist, sa tingin ko, panahon na para mabigyan ng
karangalan tulad ni George Canseco. Yes. Diba? Halos lahat ng mga gandang theme songs at ballads nung the height of Manila Sound, nung 80s, nung 90s, gawa ni George Canseco. Sa mga direktor, si Mario de los Reyes, si Mario O'Hara. Diba? Kahit kasi Brillante Mendoza, feeling ko pwede na eh. Diba? Lalo na yung karangalan niya sa Cannes Film Festival. International. Karamihan ng mga awards niya international. Diba? At malaking, kung babasahin niyo po ang criteria of judging ng national artist, isa po ang mga sa criteria doon, nanalo ang isang artist ng international awards. Hindi siya ang be-all and end-all, pero isa siya sa mga criteria for judging na nagbigay ka ng karangalan sa bansa. Kaya nga si Ate Guy, finally, di ba? Oo, di ba? So sa akin, sana po naman sa mga tao talaga na nakikinig at nakikisimpatya kay Lea, gawan natin ng paraan para baka may extend, baka maihabol pa, or baka inaantay lang talaga. Diba? For Lea, you can even talk to the Quezons, to Eric. Kasi si Eric parang halos lahat ata ang may hawak ng mga papeles ng daddy niya. Yung parang to prove na talagang karapat-dapat siyang maging national artist. Actually, last year, kasama sa mga binigyan ng parangal si Mang Dolphy ng FDCP, headed then by Tirso Cruz III, di ba? Na sabi nga ni Tirso, ang tagal na rin nilang kung siya lang ang masusunod, ang tagal na nilang tawag doon, pinush yung pagiging national artist ni Mang Dolphy. And si Direk Joey Reyes na kasalukuyang FDCP head. Oo. Na parang nag-cite siya ng ilang reasons kung bakit hindi napupush yung sabi nila kasi kadalasan, laging kasama si Mang Dolphy sa nominees. Kailan nalalaglag siya? Kasi kasi po, kasi ganito pag-usapan na namin ito ni Glenn. May nomination, tapos may Council of Peers. Yung Council of Peers, ang first level na magbabalitaktakan kung sino ang mga dapat iaakyat sa next level. Kasi ang next level, deliberasyon ng NCCA at CCP. After that level, saka pala lalabas ang mga finalists na isusumite sa Malacanang, sa opisina ng presidente. So, laging naka-nominations list si Mang Dolphy, pero laglag sa Council of Peers. Tapos, may nag-cite pa ng ilang reasons na sa tingin ni Direk Joey, pwedeng dahilan kaya nalalaglag si Mang Dolphy. Yun? Tanda mo? Ang naalala ko lang yung parang lagi naki-question yung personal side ni Mang Dolphy because alam mo naman, 'di ba, maraming anak si Mang Dolphy sa iba-iba, 'di ba? Yes. So ewan ko kung yun kung kasama sa sa criteria. O naki-question. And then another one yung parang sa tingin ni Direk Joey being a comedian, parang hindi ganong naseseryoso. Hindi sineseryoso. Parang gano'n. Parang mas napapansin yung mga dramatic actors, actresses. Oo, saka mga director. Lalo na, of course, pagdating kasi sa abroad, ang nabibigyan din ng award talaga yung mga dramatic actresses and actors natin. Pati na rin yung mga director. Oo. At isa pa kasi siguro sa mga wala si Mang Dolphy, wala siyang international award. Oo nga. Diba? Wala pa siyang mga pelikula. Kumbaga sa Pilipinas, alam natin na siya ang comedy king. Tinatanggap natin yun. Malaki yung contribution niya. Malaki yung contribution niya sa comedy scene. Sa comedy entertainment scene sa Pilipinas. Pero, kasi, kung babasahin niyo po talaga ang criteria ng national artist, pagkahirap-hirap pong makalusot, pagkahigpit-higpit, hindi lang po sapat yung mahal natin ng artista, hindi lang po sapat na nirerespeto natin ng artista. Talagang kailangan yung body of work niya, matibay, na parang kahit ilang saling lahi, hindi makakalimutan ang kanyang kontribusyon para sa pagyaman ng kultura at sining ng Pilipinas. Oo. Kaya siguro meron nagko-consider kay Lea because alam mo naman yung body of work niya dito sa bansa natin at lalo na international, di ba? Although ang problema kasi kay Lea, the age. She's still relatively young. Kasi talagang parang hindi dapat ganun kabata. So, kung bakit hindi ganun kabata. Parang naunahan niya pa yung mga
seniors, kumbaga, di Oo, ba? parang dapat pag ganun ka bata, hindi ka pa pwedeng maging national artist. Well, dahil dyan po, naway sa takdang panahon at Yes. pagkakataon, maigawad kay Mang Dolphy, kay Ginoong Rodolfo Quezon, Yes. ang karangalang pambansang alagad ng sining para sa pelikula at broadcast arts. And in the future, kay Lea At kailangan Salonga. salamat naman in the nearest Yes. future. Kaya sa inyo pong lahat, inaanyayahan po namin kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel sa Jayo Tirada. At syempre pa, sundan niyo po kami sa aming Facebook pagina. At The Kitty Show ay pinapalabas po tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glenn Sibonga. Ito po ang The TT Show, ang Tarian at Talakin Showbiz Edition. Magandang Sabado po Yes, sa ating happy lahat. Saturday. Thank you po sa panonood. We love you. We love you.